Nandito ka. Paano mong nalaman ang address ng office ko? Bulong niya. Nang makalapit siya dito, tumitig ito sa mga mata niya at mabilis na tumingin sa bandang gilid. Parang may nagawa siyang mali, kahit wala naman. Tama nga siya. What? Tanong niya dahil hindi niya naintindihan ang ibinulong nito. Umiling ito at kumiti ng tipid at saka yumuko at tumingin sa paper bag na dala. Hinatiran sana kita ng pagkain pero mukhang busog ka na. Halos pabulong na anin nito. He licked his lower lip out of his frustration. He feels so sorry because he ate with Alora. Baby, he murmured. Itinaas niya ang baba nito para mapatingin sa kanya. Pero umiwas naman ito ng tingin. I'm sorry. Hindi niya alam kung bakit siya nagsasorry. Pero yun ang gusto niyang sabihin ngayon. She's a client. Horton? Sabit nito habang nakakunot ang noo. Napalingon siya para sundan ang tinitingnan nito. At nakita niyang nakatitig ito sa desk nameplate niya. Horton? Horton ang surname mo? Tanong pa nito ulit. Siya naman ay naguguluhang ibinalik ang tingin dito. Nakasalubong ang kilay nito habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa buong pangalan niya. Hanggang sa makaalis sila ni Sion sa kumpanya nito, ay malalim pa rin ang nasa isip niya. Hindi mawala sa isip niya ang surname ng binata. Saan ko ba narinig yon? Sigurado siyang narinig niya na yon kung saan hindi niya lang matandaan. Iwinaksi niya na lang ang nasa isip at tumingin sa daan. Hindi niya alam kung saan sila pupunta ngayon. Look, Alora is just a client. Napilitan lang akong kumain dahil hindi siya titigil sa kakukulit sa akin. Biglang paliwanag nito na ikinatingin niya. Ngumiti naman siya ng tipid at tumango dito. Baby, can you please talk? He said frustratedly. Nagulat pa siya dahil bigla nitong tinabi ang kotse at tiningnan siya. Ano ka ba? Okay lang talaga. Nakagitingan niya. Inabot nito ang kamay niya at pinisil ng marahan. Madalang ka kasing magsalita. Mula na makita mo kami ni Alora. Hindi siya sumagot at ibinaba ang tingin sa kamay nilang magkahawak. Ayaw niya kasing ipakita na nagsaselo siya. Wala naman kasi siyang karapatan. And how did you know where my office is? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Medyo kinabahan siya dahil alam niyang hindi nito magugustuhan na ang kapatid nito ang nagsabi sa kanya. Sinabi ni Lloyd. Kinagat niyang ibabang labi. Siyang nagsabi sa akin na nakasama mo si Alora. Pagtutuloy niya. What? Nagpunta siya sa bahay? Matigas na bulalas nito. Napaangat naman ang tingin niya at tiningnan ito ng may halong pagtataka. Bahay mo? Nagtamang paningin nila pero bigla rin itong umiwas ng tingin. Sumandal ito sa kinauupuan at napasukli sa buhok gamit ang isang kamay. I mean, to the house we're staying at. Mahinang ani nito. Dahan-dahan siyang napatango bilang tugon na naintindihan niya ito. Hindi. Kinuha niya ang number ko kay Dayan. Kaya niya ako natawagan. Block his number. Don't answer his call or messages. Utos nito sa kanya. Napabuntong hininga siya. Alam naman niyang hindi talaga magkasundo ang dalawa. Pero kailangan niyang ipablock talaga ang number ng kapatid nito. Sion, pwede ko bang malaman kung anong pinag-aawayan niyo? She asked curiously. May times na naiinis lang talaga siya sa inaasta ni Lloyd. Lalo na noong nalaman nitong asawa siya kuno ng kapatid nito. Nakilala niyang mabait ang lalaki. At alam niyang may kabutihan din naman ito. Pero natatabunan na ngayong kilala siya nito bilang asawa ni Sion. Sorry, I can't explain it to you. Anito at umiwas ng tingin. Medyo napahiya siya bigla. Nakalimutan niyang wala pala siyang karapatang magtanong dito. Wala siyang karapatan makiisyoso sa buhay nito. Kiming ngumiti siya sa sarili at dahan-dahang napatango. Okay. Sumandal siya sa upuan at ibinaling ang tingin sa gilid. Narinig niya na tumunog ang cellphone nito. Hello? Yeah, okay. I'll be back right away, okay? Pinaandar agad nito ang sasakyan bago muling nagsalita. I'll just drop you to the house. I need to go back to the office. I have important meeting.
Diyan na lang ako sa supermarket. Putol niya agad sa sasabihin nito nang matanaw na may supermarket na malapit. No, I'll drop you to my house. Matigas na sambit nito. Hindi niya pinansin ang pagkakasabi nito at umiling na lang. May bibilhin ako, importante. Dadaan naman kasi talaga ako sa supermarket pagkatapos ko sa'yo ibigay ang pagkain. Bumaling siya dito at ngumiti. Ipinakita niya na nagsasabi siya ng totoo, kahit hindi naman talaga. Reason niya lang ang pagpunta sa supermarket para ibaba siya nito. Ewan niya ba? Sumamang loob niya. Nagsiselos siya at now disappointed to herself because she was like a fool and acting like a real wife to him. Fine. Send me a text message if you got home, okay? Take care. Anito, at akmanghalikan siya nang mabilis siyang umiwas at binuksan ang pinto ng sasakyan. Ingat, sambit niya habang nakayuko at isinarado na agad ang pinto ng kotse. Tumalikod siya at naglakad papalayo sa sasakyan nito. Hindi na siya naghintay ng sasabihin na pa nito at umalis na. Kagat-kagat niya ang labi niya dahil ang bigat-bigat ng pakiramdam niya. Wala kang karapatang pumasok sa buhay niya. Wala ka rin karapatang magselos. Umayos ka nga, AJ. Inis na bulong sa sarili. Dire-diretso lang siya hanggang sa makapasok sa supermarket. Kahit wala naman talaga siyang bibilhin. Umikot lang siya sa loob at napabili na rin in case na tanungin siya ng binata kung ano ang binili niya. Nagtagal ata siya ng kalahating oras sa supermarket dahil paikot-ikot lang siya habang malalim ang iniisip. Pagkatapos niyang magbayad, ay lumabas siya ng supermarket. Pero sa likod siya dumaan. Sakto namang may taxi siyang nakita kaya doon na siya sumakay. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Hindi siya kagad nakasagot dahil maski siya ay hindi niya alam kung saan gustong pumunta. Basta ang alam niya lang ay ayaw niya pang umuwi. May alam po ba kayong pwedeng tambayan dito, Manong? Tanong niya sa driver. Ay, broken hearted ka ba, ma'am? Tanong bigla ni Manong. Paano ba naman kasi? Noong isang araw may sakay din akong dalaga at hindi alam kung saan pupunta. Tapos umiiyak pa. Dagdag pa nito, napakamot naman siya ng ulo at napailing na lang. Hindi po, Manong. Ayaw ko pa kasing umuwi. Gusto ko pang gumala. Pagdadahilan niya, pero mukhang hindi naniwala sa sinabi niya. O siya, doon ka na lang pumunta sa rooftop pub, ma'am. Masasarap ang pagkain at maganda pa ang view. Pwede kang uminom. Pwede kang kumanta. Pwede kang makinig sa banda. Total malapit ng mag 4 p.m. Mag-start ng banda doon. Tango na lang ang tanging tugon niya dahil wala rin naman siyang alam puntahan. Pumayag na siya sa suggestion ni Manong driver. May kalayuan din ang pinuntahan nila dahil umabot ng 300 ang babayaran niya. Dahil mabait ang driver, inabutan niya ito ng 350 bilang tip na rin dahil ligtas siyang nakarating sa lugar. Maraming salamat po, sambit niya bago tuluying lumabas ng taxi. Napatingala siya sa building dahil mataas ang building na yon. Pumasok siya at nagsabi sa guard na pupunta siya sa rooftop pub. Tinuro naman nito ang elevator at sinabing pindutin niya lang ang R button. Pagkapasok niya, ay natigilan siya at napatingin sa kasabay niyang pumasok. Lloyd? Halata sa boses niya ang pagkagulat. Ngumiti ito ng tipid sa kanya at mukhang hindi man lang ito nagulat na nakita siya dito. Hey! What happened to your visit in my brother's company? Kaswal na tanong nito. Sumeryoso ang mukha niya dahil pakiramdam niya ay sinusundan siya nito. Sinusundan mo ba ako? Ayaw niya maging filinggera, pero iyon lang ang nasa isip niya. Kinda? Nakita kitang bumaba ng taxi habang papasakay ako sa kotse kaya naisipan kong sundan ka. Galing ako sa liquor store sa tapat ng building na to. Hindi siya nagsalita at iniwas na ang tingin dito. Pipindutin niya sana ang R button, pero nakapindot na. You will eat or you will drink? Napabuga siya ng hangin at tiningala ito dahil sa tangkad nito. May problema ka ba sa akin? Diretsyong tanong niya. I don't have a problem with you, but things happened. Hindi ko alam na asawa ka pala ng half-brother ko. He is cough. Her body froze a little before she reacted.
Half-brother? Ngumisi ito ng kakaiba pero may kung anong emosyon siyang hindi mawari sa mga mata nito. Hinarap siya nito at tiningnan ng mabuti sa mata. It seems you didn't know your husband well, AJ. Are you his real wife or a fake? Napaatras siya ng humakbang ito papalapit sa kanya. Napapikit siya ng yumuko ito at inilapit ang labi sa pisngi niya. If you don't want to be with him, just tell me. I can get him from you and I'm willing to do it. Nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman niyang lumapat ang labi nito sa kanyang pisngi. You're goddamn cute. Nanggigil na sambit pa nito. Hindi na siya nakareact nang lumabas ito sa elevator dahil tumunog na yon. Siya naman ay hindi na nakalabas at hinayaan na lang magsara muli ang pintuan. Pinindot niya agad ang ground floor para makaalis sa lugar na yon. Mabilis siyang umalis sa lugar na yon at umuwi na lang. Punong-punong isip niya dahil sa sinabi ni Lloyd at sa ginawang paghalik nito sa pisngi niya. She knows that Lloyd was flirting to her and she doesn't like it. Pinipilit niyang intindihin si Lloyd dahil galit ito kay Sion, kaya pati siya ay nadadamay sa galit nito. Pakiramdam niya ay sinasadya talaga siyang guluhin at asarin ni Lloyd. Nang makarating siya sa bahay, ay nangunot ang noo niya dahil nakita niya ang kotse ni Sion na nasa garahe na. Pagkapasok niya nagulat siya dahil may bouquet ng bulaklak na nakalagay sa gitna ng lamesa ng living room. Baby, where did you go? I waited for you. He smelled and got the flowers. Siya naman ay natulala lang nang inabot nito sa kanya ang bulaklak. Kala ko ba may importanteng meeting ka? Gulat niyang tanong. Hindi pa rin siya makapaniwalang nandito ito. Parang halos 2 oras pa lang ang lumipas. Simula noong magkahiwalay sila sa supermarket. Yes, the first one was done and the others, my secretary could handle it. I was here 30 minutes ago. Where did you go after the supermarket? Tanong pa nito habang pinadaos-dos nito ang kamay sa bewang niya. Napahawak naman siya ng mahigpit sa bulaklak. Kanina lang ay masamang loob niya sa sarili dahil masyado siyang umaasa sa binata. Pero ngayong nilalambing siya nito, ay parang naglaho na lang ang sama ng nararamdaman niya. Marupok ka, AJ. Sita ng isip niya. Diyan lang. Naglibot lang saglit. Paliwanag niya at nautal pa ng halikan ng binata ang tugtok ng ulo niya. Bakit ka pa umuwi agad? Dapat itinuloy mo na lang yung mga importanteng meetings mo. Casual na sabi niya, umalis siya sa pagkakayakap nito at tinalikuran ng binata. Galing siya sa labas at naarawan siya. Baka amoy araw na siya. Nakakahiya naman. I'm sorry. Are you mad at me? Umiling siya bilang tugon. Inayos niya ang bulaklak sa bakanting vase para hindi agad yun masira. Napapitlag siya nang muling maramdaman niya ang kamay ni Sion sa bewang niya. Niyakap siya nito galing sa likod, kaya hindi siya makagalaw. Hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit? Tanong niya at tumawa pa. Because I need to go back to the office. Naintindihan kong may iba kang trabaho, kaya okay lang talaga. Putol niya at nilingon ito para makita ang mukha. Ngumiti pa siya para masigurado ito. Hindi naman niya kasi pwedeng sabihin na naiinis siya sa sarili niya dahil sa nararamdaman niya. Ayaw niyang umamin sa binata. Hindi pa siya handa. Ayaw niyang maging awkward sila sa isa't isa. Hinawakan niya ito sa balikat at tinapik. Kakawala na sana siya sa yakap ng binata nang masumigpit pa ang yakap nito at sa isang iglap lang ay magkadikit ng kanilang mga labi. Sa totoo lang ay nagulat siya sa ginawa nito pero dahil nga isa siyang marupok na babae ay hindi na siya nagpumiglas pa at sinabayan ang galaw ng binata. Otomatikong umangat ang kamay niya at ipinulupot sa leeg nito para kumuha ng suporta. Her knees wobbled in so much desire. Binuhat siya ni Sion na paharap na parang bata. Naramdaman niyang umakyat ito kaya naidilit niya ang mata. Their eyes met and she knew that both of them wants each other. I want dinner, baby. I want you, he said in his usual baritone voice. Because of what he said, her body is on fire again. Nang makapasok siya sa kwarto, ay agad siyang ibinaba nito sa kama. Hindi na siya nakapagsalita pa. Nang alisin nito ang agad ang saplot niya sa katawan.
He looks like a predator who is ready to eat his target. Bawat daos-dos ng kamay nito sa balat niya, ay mas lalo lang siyang nababaliw dito. Sion. Oh, I miss this, he stated. Herbless because of what he said. Paano ba naman, hindi siya mamumula? Nilamutak agad ng pinata ang kanyang pinakaiingatang hiyas. Oh, Sion. Daing niya, nang kagatin ni Sion. Ang parting yon. Hinawakan nito ang buhok nito at napasabunot doon. Dahil sa sensasyong nararamdaman niya, he's so wild right now. And she likes it. Sweet. Mahinang sambit nito. Nang maabot nito ang rurok, napapikit siya dahil sa hingal at init na nararamdaman. The aircon was on, but she felt so hot. Big time. Sino ba naman ang hindi may initan kung si Sion ang kaharap? Pagdilat ng mata niya, ay bumungad sa kanya ang tayong-tayong kaibigan nito sa ibaba. Napalunok siya ng wala sa oras. Dahil kahit nakita niya na yon, ay parang lagi ata siyang nagugulat sa laki nito. Si Sion na atang pinagpala sa lahat. Muli siyang napalunok nang magtama ang paningin nila. Kinagat nito ang ibabang labi habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. His muscles are also flexing and his veins are no more visible. Hindi niya na ata mabilang kung ilang beses siyang napalunok. Bakit ba ang gwapo mo? Nalaki ang mga mata niya nang maibulalas niya ang dapat sa isip niya nga lang sasabihin. Nakagat niyang ibabang labi nang sumilay ang ngisi sa labi ng binata. Agad niyang iniwas ang tingin dito sa sobrang kahihiyan. Nagbukata siyang sabik na sabik sa binata. Inabot niya ang comforter para matago dahil sa kahihiyan na nararamdaman, pero naunahan na siya ng binata. Dahil umibabaw na ito at hinawakan ng mariin ang palapulsuhan niya. Tingnan mo ako sa mata, baby, he said in a husky tone. Minural niya ang sarili sa isip. Paano siya titingin sa binata kung napahiya na siya sa ganitong eksena? They are making love, and she said that. Making love? At least for her, it's making love. Hindi lang ordinaryong pagniniig. Baby, malambing na sambit nito kaya wala siyang nagawa. Kundi tingnan nito. Ramdam niya pa rin ang init sa pisngi niya. You're beautiful too. No words can describe how beautiful you are. Plus, ipinikit niya ng mariin ng kanyang mga mata nang hawakan niya na Sion. You are mouth-watering and luscious. Umawang ang labi niya nang maramdaman niya ang pagpasok ng bagay na yon. Napayakap siya ng husto sa binata, lalo na nang abutin nito ang isa niyang hita. She can only hear how they become one again. His moan and hers are like a piece of music for her. Hindi niya na alam kung anong oras sila natapos. Dahil sa kapaguran ay nakatulog agad siya. Nagising na lang siya nang makaamoy ng mabangong pagkain sa kwarto. Parang may nagrambulan sa tiyan niya nang makita si Sion na nakataples at apron lang ang suot pang itaas. Good morning. Breakfast in bed, he said and kissed her forehead. Napangiti naman siya at hindi nakapagsalita. Nag-prepare siya ng toasted sandwich with milk and fruits. Sorry, you didn't have time to eat a proper dinner yesterday. Anito, pero kita niya kalokohan sa ngiti ng binata. Okay lang, nabusog naman ako, she joked. Mukhang nagulat ito dahil nagbiro siya ng ganon. Sion groaned and tilted his head. Baby, don't talk and start eating now. I might get my breakfast and you might not eat proper food again. Pinagdiinan talaga nito ang might at proper food. Kaya natawa siya. Sion is getting playful now. Hindi niya alam kung sa kanya lang ba talaga. Pero yun na nga ang napapansin niya. Tumayo lang siya saglit para magbanyo. Pagkatapos niyang umihi, ay nagmumuglang siya at inayos ng kaunti ang sarili. May suot na rin naman kasi siyang isang malaking t-shirt na Sion. At alam niyang ito ang nagbibihis sa kanya. Pagkabalik niya sa kama, ay mas nakaayos ng pagkain sa table na inilapag sa malaking kama. Bumalik siya sa kama at umupo ng maayos. Inabot niya ang gatas para uminom bago kunin ang sandwich para kainin. Unang kagat niya pa lang,
ay halos gusto niyang tumalon sa kama dahil sa sobrang sarap. Hindi siya nagbibiro o walang halong kasinungalingan dahil si Sion lang ang gumawa. Ang sarap! Tuwang bulalas niya. Gutom siya, tapos sobrang sarap pa ng kinakain niya, kaya mas lalo siyang nagbutom. Of course! Masarap talaga ako, diba? Napanguso siya dahil naalala niya na naman ang nasabi niya kagabi. Kumain ka na nga, sambit niya at nilapit dito isang sandwich. Umiling naman siya at hinawakan ng kamay niya kung saan ang sandwich na kinagatan niya. Doon ito kumagat at ngumiti ng malawak. Napairap na lang siya dahil sa sobrang kilig. Paano hindi siya aasa kung ganito ka-sweet si Sion? Hindi niya rin talaga masisisi ang sarili. By the way, I need to leave tomorrow. Marahang sambit nito. Napatitig naman siya dito at hinantay lang ang susunod na sasabihin habang kumakain siya. I'll leave you here for a week. I have important business trip starting tomorrow. And I can't cancel that. Hinawakan nito ang kamay niya at kita niyang tinatansya siya nito kung anong magiging reaksyon niya. Para namang piniga ang puso niya. Nagpapaalam si Sion sa kanya kahit hindi naman nito kailangan magpaalam. Siguro as a bodyguard and the driver. Pero nakalimutan na nga niyang bodyguard niya ito dahil parang tunay na mag-asawa na sila sa pamamahay na to. Sorry, dahil may iwan kitang mag-isa dito, he added. Mas lumapit ito sa kanya at niyakap siya sa gilid. Ngumiti naman siya dito, iyong totoong ngiti. Hindi mo kailangang magpaalam sa akin, Sion. Alam ko namang busy ka dahil marami kang trabaho. At saka okay lang naman ako mag-isa dito. Hindi naman na ako bata. Tawa pa niya. Hindi siya magtatampo dito dahil alam niyang kung gaano kaimportante ang trabaho. Hindi ka magagalit sa akin? Hinarap niya ng maayos si Sion at inabot ang pisngi nito at saka pinanggigilan ang kabilang pisngi. Ang cute mo talaga. Hindi nga, promise. Naiintindihan ko. Basta pasalubungan mo ako ha. Paglalambing niya dito at niyakap pabalik. Sure. I'll buy you macarons from Paris. Ngiting sambit nito. Sa Paris ka pupunta? Gulat na tanong niya. Gusto niya rin kasing makapunta doon. Yes, baby. Do you want something from there? Tanong nito habang nakayakap pa rin sa kanya. Eiffel Tower? Natatawang sambit niya. Nawala naman agad ang tawa niya nang sumeryoso ito at parang may malalim na iniisip. Joke lang. Dagdag niya pa. Oh, is that a joke? Because I'm thinking now, how can I get that just to give it to you? Sabi nito ng seryoso. Napabuga siya ng hangin at napailing dito. Baliw ka ba? Ang laki-laki nun at paniguradong hindi binebenta yon. Pagre-react niya, tawang-tawa tuloy siya dito. Dahil sa kaseryosohan, inubos niya ang mga pagkain na inihanda ni Sion. Habang nagkukwentuhan sila, she woke up and she will surely end her day with a smile in her face. Isang araw na mag-isa lang siya sa malaking bahay. Hindi naman totally mag-isa dahil sinusundo at hinahatid siya ng babaeng driver na dating naging driver niya noong wala rin si Sion. Ngayon niya lang nga ulit-uli naalala ang contract husband niya. Hindi niya alam kung paano kinakausap ito ng binata. Medyo na-bother din siya dahil gumagawa siya ng kasalanan sa likod ng asawa niya. Kahit hindi niya ito kilala, pakiramdam niya ay kasalanan pa rin ang ginagawa niya dahil kasal pa rin sila kahit sa papel lang. Napabuga siya ng hangin at ipinagpatuloy ang paglilinis ng lamesa. Nasa restaurant kasi siya at kasalukuyang naka-duty. Nagsubmit na rin siya ng resignation letter. Nakapagdesisyon na siya na bumalik na lang sa pagbibusiness dahil mas malaki ang kita doon. Ang bilis ng panahon at mag-aapat na buwan na pala siya doon. Malaki ng ipon niya dahil idagdag mo pa ang sweldo niya sa contract husband niya na hindi niya nababawasan dahil sa sweldo niya sa restaurant at allowance pa sa living expenses niya. Paano ba yan? Hanggang linggo ka na lang pala dito? Siguraduhin mo magkikita pa rin tayo ha? Sambit sa kanya ni Dayan nang makabalik siya sa counter. Ngumiti siya dito at tumango. Oo naman, bibisita pa rin ako dito paminsan-minsan. At sa kapag nakapagbenta ka na ulit ng cosmetics,
Alokin mo ako at bibili ako. Mag-aalok din ako sa mga kakilala ko para naman may benta ka kaagad. Salamat sa suporta, Dayan. Pagpapasalamat niya dito, mamimiss niya talaga ang mga tao sa restaurant na to. Swerte na talaga siya dahil walang toxic, nakatrabaho siya. Lahat ay mababait at maintindihin pag may emergency ka at may hindi nakakapasok. Pati na rin ang owner manager na si Miss Sharon. Wala siyang masabi na masama sa restaurant at mga empleyado. Kung malapit lang si Maisy, dito ay ipapasok niya at sa restaurant na to. Bumati siya nang may pumasok na customer, pero natigilan din siya nang makitang si Lloyd ang papasok. Kahapon din ay pumunta ito at may dalang bulaklak para sa kanya. Ayaw niyang ipahi ito sa iba kaya wala siyang nagawa, kundi tanggapin yon. Good evening. Ikaw na ulit ang bahala kung ano ang dapat kong kainin para sa hapunan. Ngiting sambit nito sa kanya, sabay abot ng 3 pirasong bulaklak. Di ba sabi ko sa'yo na huwag mo na akong dadalhan ng bulaklak? May asawa na ako, Lloyd. Bulong niya dito, parang wala lang ang sinabi niya dito. Dahil ngumiti lang ito at nagkibit balikat. I like you. That's why I'm giving you a flower and a chocolate. Kaswal na ani nito. Kasal ako. May asawa. Alam ko. And I can get you from him. Sabay ngisi nito. Nainis siya sa sinabi nito at nayabangan na rin. Ano ba ang problema mo? Gusto kong intindihin ka pero hindi ka na nakakatuwa. Mariin na sambit niya sa mahinang boses. Mabuti na lang ay kaunti lang ang tao at nasa dulo mo po si Lloyd. The problem is, may gusto ako sa'yo, pero nung malaman kong asawa ka pala ng magaling kong kapatid, I kinda want to mess him a lot. Well, I still like you. So I'll do what I want. Mahabang sambit nito, straightforward itong magsalita at parang wala lang ang mga sinabi nito. Hindi man lang siya nahiya o ano. Tumigil ka na, Lloyd. Wala kang mapapala sa akin. Ani niya at tinalikuran na ito. Wala siyang oras para makipaglokohan dito. Inaaksaya lang nito ang oras niya. Dumiretso siya kay Dayan para sabihin na ito ang umasikaso kay Lloyd. Ginugulo ko na ba niya? O sadyang ayaw mo lang talagang magpaligaw? Bulong ni Dayan sa kanya. Alam niyang napapansin naman na ang lahat ang ginagawa ni Lloyd sa kanya. May asawa na ako, Dayan, at ang kapatid niyang asawa ko. Sambit niya dito na ikinagulat ng kaibigan. Hindi niya naman kasi sinasabi ang tungkol sa bagay na yon. Pero kung matutulungan siya ng kaibigan para mapalayo kay Lloyd, ay sasabihin na niya, kahit kasinungalingan pa ang bagay na yon. Kailangan niyang panindigan ng pagiging mag-asawa nila ni Sion. Para sa binata. Kasal ka na? Gulat na tanong nito at napatakip pa sa bibig. Napabuntong hininga siya at saka tumango. Si Sion ang asawa ko. Magkapatid sila ni Lloyd. Diretsong sambit niya na parang hindi siya nagsisinungaling sa kaibigan. Gusto niya manghingi ng tawad dahil sa sinabi niyang kasinungalingan, pero hindi naman kasi niya pwedeng ilaglag ang relasyon nilang dalawa. Hindi niya pwedeng sabihin na bodyguard niya si Sion at may asawa talaga siya na hindi niya pakilala. Iyong gwapo na laging naghahatid sundo ka? Pinalika niya ng mata si Dayan dahil mas napalakas ang boses nito. Sorry, nadala lang. Grabe naman kasi. Ikaw lang ba ang anak ni Lord? Bakit ang gwapo ng mga nakpaligid sa'yo? She sighed because of Dayan said. Napailing na lang siya dahil nagawa pa nitong magbiro. O siya sige, dahil alam ko ng tungkol dyan, ay tutulungan kita. Ako nang mag-aasikaso dyan kay si Sir Lloyd. Hinawakan niya ang kamay ni Dayan at ngumiti dito. Babawi ako sa'yo. Salamat. No problem. Bigyan mo na lang ako ng lalaki. Anito at kinindatan siya. Gwapo si Sir Lloyd pero medyo creepy. Alam mo yon? Nakangiwing sambit nito. Hindi na siya nakapagsalita dahil hindi niya alam kung aagree ba siya sa kaibigan o hindi. Hindi niya pa kasi talaga tuluyang nakikilala ang lalaki. Kaya hindi niya alam kung anong dapat ihusga dito. Si Alora naman ay nasa Paris ngayon. Sinundan niya lang naman si Sion para lang mapalapit dito at magawa ang plano nila ni Lloyd.
She needs a picture with him so she can send to the woman, AJ. Sion will attend the party later. Party iyon sa isang big client ng kumpanya ni Sion. At ito pa mismo ang architect ng agency building ng client nito. Sion is like a Greek god and the perfect man. Gwapo ito. At maraming ipagmamalaki pero kay Lloyd pa rin ang puso at pagkatao niya. Lloyd is like a hot man that can make you scream in different ways. She's totally into Lloyd, and the moment she knew that her heart belongs to him, she already marked him as her. Walang makakakuha sa binata, at mas lalong hindi niya hayaan na mahulog ito sa ibang babae. Magagawa niyang inuutos sa kanya ng binata, at sisiguraduhin niyang pakakasalan siya nito. Lloyd is for her. Dumating ang pina-order niyang sexy dress para sa party mamayang gabi, dahil meron din siyang invitation. Nakahanda na rin ang photographer na binayaran niya para kumuha ng pictures nila ni Sion. Kung hindi niya magagawang humiwalay si Sion sa babaeng yon, siya ang gagawa ng paraan para umayaw si AJ sa asawa. Ako si Alora, ang babaeng kinahuhumalingan ng lahat, kaakit-akit. Lahat ay humahangat na babaliw sa sexy kong katawan. She murmured to herself, "Ma'am, all the jewelry, bag, dress, and shoes are ready." She just nodded to her assistant. Sakto namang tumunog ang cellphone niya at nakita niya ang larawan na sinend ng lalaking tauhan niya. Pinapasundan niya kasi si Lloyd dahil madalang niya na lang itong makausap at kung makakausap niya lang ay puro tungkol lang sa plano ang sinasabi nito. Uminit ang ulo niya na makita niya si Lloyd na nakatitig sa asawa ni Sion. He was holding a flower while looking intently to the woman who was working. This is his plan. Yes, it's part of a plan. Bulong niya sa sarili, pero hindi niya pa rin maiwasang mainis. Dahil ibang nakikita niya sa mga mata ng binata. Tinawagan niya ang tauhan niya para alamin pa ang mangyayari sa Pilipinas. Sabihin mo sa akin, lahat ng ginagawa ni Lloyd ngayon din. Diretsong sambit niya. Kahapon po ay lagi siyang nakasunod sa babae, ma'am. May dala rin po siyang bulaklak at tsokolate para ibigay sa babae. Pagkatapos niya pong dumalaw sa restaurant, ay bumabalik siya sa office niya pero maya-maya ay lalabas din. At pag sinusundan ko po, nakasunod na naman siya sa babae. Sa tingin ko po ay binabantayan niya kung nakauwi na po ito sa bahay. Mahabang ani nito. Napahigpit ang hawak niya sa wine glass at wala sa sariling ininom ang lahat ng laman ng baso. Napapansin niya na rin naman talaga. Hindi niya lang matukoy kung parte ba ito ng plano niya. Mas lalong uminit ang ulo niya sa babaeng iyon. At lalong nagkaroon siya ng lakas ng loob para sirain ito at durugin. Her creepy smile flashed on her face. Amar Joyce Balansag, make sure you'll guard your heart because the prettiest bitch is ready to fuck your life upside down. AJ's points of view. Katatapos lang nilang mag-video call ni Sion at patulog na sana siya nang muling magring ang telepono niya. Nakapikit pa ang mata niya habang inaabot yon para sagutin ang tawag. Hello? Sabit niya sa inaantok na boses. Hello ma'am? Baka po pwedeng sunduin niyo si sir. Lasing na po talaga at hindi pa namin alam kung sino ang tatawagan. Nasa speed dial niya po kasi ang number niyo. Kaya ikaw pang natawagan namin. Mahabang paliwanag nito. Naimulit niya naman ng maayos ang mata. At agad na inilayo ang cellphone sa tenga para makita ang screen at matukoy kung sino ang tumatawag. Lloyd? Ibinalik niya agad ang cellphone sa tenga para makausap ang nagsasalita. Nasaan po ba yan, kuya? Wala po bang ibang matatawagan? Hindi po kasi ako... Sa Locus Club po, ma'am. Wala na po kami ibang matawagan eh. Dahil 3 lang ang nasa contact ni sir. Putol nito sa kanya. Napahawak siya sa noo at napatango. Sige po. Pupunta na po ako dyan. Sambit niya. Hindi naman niya pwedeng hayaan ng lalaki lalo na't siya na ang kinontak ng mga staff ng club na yon. Mabilis siyang nagbihis ng maayos. Hindi na siya nag-ayos pa ng mukha. Nag-grab siya para mabilis na makasakay at makapunta doon. Pag nalaman ito ni Sion, ay siguradong magagalit ito sa kanya. Maski siya ay nagtataka kung bakit siya ang nasa speed dial nito. Sinave niya ang numero nito sa kanya dahil madalas itong tumawag at lagi niya sinasagot dahil numero lang ang nakalagay.
Pagdating niya sa club ay medyo marami pa ring tao. Tinanong niya sa isang bouncer kung nasaan si Lloyd. At iginaya naman siya nito sa isang VIP room. Pagkapasok niya doon, ay nakita niya ang lalaki na nakasandal sa sofa habang nakapikit ang mga mata. 2 boteng malalaki ang wala ng laman at may ilan pang beer. Sa nakikita niya pa lang ay sumakit na agad ang ulo niya. Lloyd was wasted. Lloyd? Sambit niya at tinapik ito sa balikat. Nang hindi ito umimik ay napakamot siya sa ulo. Wala siyang ideya kung paano ihahatid ito sa bahay nito. Hindi niya alam ang address nito at mas lalong hindi niya ito kayang buhatin. Mas malaki pa ito kaysa sa kanya at alam niyang mabigat ito para buhatin ng mapayat na katulad niya. Lloyd, gising! Bakit ka ba kasi naglasing? Inis na bulalas niya. Patulog na siya at naudlot pa yon dahil dito. Medyo gumalaw ito kaya niyugyug niya pa ang balikat. Gumising ka! Hindi ko alam kung saan ang bahay mo at mas lalong hindi kita kayang buhatin. Dagdagan pa niya. Unti-unti itong dumilat at napatingin sa kanya. AJ? You're here. Napaupo ito ng maayos pero halatang lasing na lasing talaga dahil gumewang pang nakaupo na nga lang. Sino ang pwedeng tawagan? Kailangan mo nang umuwi. Anya dito. Kahit nainis siya sa lalaki, ay nag-aalala pa rin siya dahil ganito ang sitwasyon nito. Pag nalalasing ang isang tao, kung hindi masaya ay malungkot naman o kaya may mabigat na pinagdadaanan. She knows that Lloyd was having a hard time. May problema ito na ayaw ilabas. Sigurado siya doon dahil sa relasyon pa lang nito sa kapatid ay hindi na maganda. Am I dreaming? Ako ba talagang pinuntahan mo? O akong pumunta sa'yo? He laughed. Bumuntong hininga siya at bago magsalita, tinawag ako ng staff gamit ang phone mo. Bakit ako nasa speed dial mo? Saka paano ka ba makakauwi? May driver ka ba? O kaya naman ibang matatawagan para matulungan kang makaalis dito? Pumiling ito at wala sa sariling ngumiti. I don't have anyone, AJ. I just have myself. Well, if you want to be with me, I'll be happy. He chuckled. Lasing ka na talaga. Halika na nga. Iuuwi na kita. Magtataksi tayo dahil ako hindi marunong mag-drive. Sambit niya tinulungan itong makatayo. Pero umiling lang ito at hinawakan siya sa kamay para paupuing muli. No, I'll just stay here. I want to drink more. Hindi pa man naman ako lasing. Natulog lang ako saglit para magkaroon ako ng lakas. Para sa panibagong alak. He smirked. Napairap siya dito dahil sa sinabi. Napabuga siya ng hangin nang may kinuha itong bote ng alak sa ilalim ng table. Hindi niya man lang iyon napansin kanina. Napatitig siya kay Lloyd. Gwapo pa rin naman ito kahit lasing na lasing. Maliban sa gwapo nitong itsura, mukhang wala itong problema kung titingnan. Pero alam niyang marami itong mabibigat na problema o sama ng loob. Kung may problema ka, pwede mong sa akin sabihin. Hindi pwedeng lahat kikimkimin mo. Hindi pwedeng lahat ay itatago mo dahil mas masakit pag masyado nang napuno yung nararamdaman mo. Seryosong sambit niya dito. Natigilan ito sa pagbubukas ng alak at napayuko. Kita niya ang paggising nito na parang hindi makapaniwala sa narinig. Do I look like a problematic person? He joked. Kaya mo ba ako nilapitan para inisin ang kapatid mo? Diretsong tanong niya rito. Kasi kung ganoon, wala ka ring mapapala. Meron akong mapapala. It's either I mess with him or I'll get you. Sambit nito sa natatawang boses. Seryoso ako nang sinabi kong gusto kita. I don't know. Your personality makes me want you to know more. But suddenly, my brother introduced you as his wife. Akalain mo yun? Lahat na lang ng ginugusto ko ay naaagaw niya kaagad. Matabang nasambit nito. Natahimik siya at hindi makapagsalita. Napatitig siya dito habang lumalagot na naman ang alak. Bigla siyang na-curious kay Lloyd. Sigurado siyang lahat ng ginagawa nito ay may dahilan. Hindi lahat ng tao ay perpekto. Lahat may masamang ugali. Pero mayroon pa ring kabutihan. Ang iba nga lang ay natabunan na ng kasamaan ang puso. Si Yun is always the best, of course. He's the legitimate son,
Ako? Anak ako sa labas. Akala ko nga hindi ko na makikilala ang ama namin. Nang mamatay ang ina ng lalaking yon, hinanap kami ng magaling naming ama. Akalain mo yon? Pinatira at binuha kami ng mami ko sa mansyon nila. Pero sana ay hindi na lang nila yun ginawa. Bigla ko lang naramdaman na wala akong kwentang tao. Pati ang mami ko ay kumakampi sa lalaking yon. He's always right. The genius one. The hardworking and studious person. Ako? Black sheep sa pamilya? Walang kwentang tao at puro gulo lang ang dala sa pamilya. Umawa ang labi niya dahil sa biglaang pagkukwento ni Lloyd. Kung lasing na ito nung maabutan niya ay mas lalo pa itong nalasing. Medyo pumipikit na ang mata nito. Lumalagok pa rin ang alak. Nakasandal na ulit ito sa sofa. I always feel alone. My mom is with our dad in the States. Madalang niya lang akong kumustahin at usapin. Tapos lagi pang nasisingit ang lalaking yon. Sino ba naman kasi ang gustong kumamusta sa isang lalaking puro problema lang naman ang dala sa pamilya, no? Tumawa ito ng bahagya at napailing pa. Lloyd, baka lang kasi masyadong mataas ang pride mo at hindi mo ipinapakitang totoong nasa puso mo. Ani niya at tinago ang bote ng alak. No, I'm not just a genius as Sion. That's why I want to be a fucking rich and famous so I can get what I want. Malakas na ani nito at humalakhak. Unti-unting humina ang tawa nito hanggang sa isang ngisi na lang ang nagawa. Hindi ko alam kung mag-asawa ba talaga kayo o nagpapanggap lang para makuha niya ang kumpanya na iniwan ng lolo. Gusto kitang agawin. Hindi dahil pag nagkahiwalay kayo ay mapupunta sa akin ang mana, kundi dahil talagang gusto na kita. Am I too straightforward? I'm a mess with everything. Mukhang sa pagmamahal talo pa rin ako, ha? Nagmura ito ng sunod-sunod. Pero halos bulong lang. Nakatulala na lang siya dito at hindi na nakapagsalita. Tuluyan na itong bumagsak at nakatulog dahil sa kalasingan. Bigla niyang naintindihan si Lloyd kung bakit ito ganito. Lloyd wants attention. Sa tingin niya ay puro mali ang napupunan ng pamilya nito sa binata dahil naging ganito ito. Masakit sa kanya na ikinukumpara siya sa iba. It's painful. Bigla niyang na-imagine kung siya nga ang nasa lugar ng binata. Baka maging rebelde din siya at kung ano-anong gawin para lang sa attention. Parang pinig ang kanyang puso dahil sa mga nalaman. Gusto niyang pag-ayusin ang dalawang magkapatid. Gusto niya makapag-usap ito ng seryoso at magkabati. Napainom siya ng alak dahil sumagi ang sinabi nito tungkol sa pagpapanggap lang nila para sa kumpanya ng lolo nila. Hindi niya yun maintindihan pero hindi malaman na dahilan ay kumabog ng husto ang puso niya dahil sa kakaibang nararamdaman. Nakatanaw siya sa labas ng restaurant. Malakas ang ulan dahil sa bagyong dumating. Hindi kasi siya nakapanood ng balita. Mabuti na lang lagi siyang may dalang payong sa bag. Bilang lang sa kamay ng customer ngayong araw dahil na rin sa panahon. Ito ang last day niya sa trabaho. Kaya naman ay kumikilos siya ng todo. Kahit pinagsasabihan na siya ng mga kasamahan niya na sila na sa ibang gawain. Ako nang magpupunas dito. Sa counter ka na lang muna. Ani Dayan sa kanya. Okay lang. Kaunti lang naman ang lilinisan. Sagot niya dito. Last day mo na dito kaya chill ka lang. Natatawang ani nito. Isa pat kaunti na lang ay gagawin natin kaya wag mong akong inang lahat dahil kaya mo. Dapat hati pa rin sa gawain. Dagdag pa nito, hindi na siya nakapalag sa kaibigan at hinayaan na itong magpunas ng mga table. Sa counter lang siya tumambay at inayos ang mga nakalagay doon. Pinupunasin niya rin ang makitang may kaunting dumi dahil hindi talaga sila busy ngayon. May pick-up order tayo. Mga 4 PM dito kukunin. Lahat ng order kaya wag daw magmadali. Ani ng isang kahera. Tumango naman siya at kinuha ang lista ng mga in-order. Marami nga iyon, kaya sakto lang ang oras ng pag-order sa kanila. 3:00 pa lang kasi ng hapon at may isang oras pa bago dumating ang magpipick up. Nang matapos ang pagluluto sa mga order, ay tumulong na siya sa pagpapak ng mga pagkain at mga drinks. Mabilis lang din ang oras at dumating na rin ang magpipick up ng food. Pagkatapos nun, ay wala na namang panibagong customer. Ilang oras ang lumipas hanggang sa naubos na ang customer sa loob ng restaurant.
Ang swerte naman ng last day mo, hindi hassle. Napangiti siya nang makita si Miss Sharon na papalapit sa kanya. Oo nga po, ma'am. Walang masyadong trabaho. May iuutos po ba kayo? Pwede ko pong gawin? Tanong niya dito. Umiling ito sa kanya at tinapik ang balikat niya. Wala naman. Sabi nito sa kanya at binalingan ang tingin ang mga kasamahan niya. Kumuha pala kayo ng isang buong cake sa chiller natin. It's on me. Merienda muna ang lahat dahil wala na rin naman tayong customer. Anunsyo nito na ikinatuwa ng lahat. Free kayong kumain. Pero kapag may dumating na customer, asikasuhin nyo ha? Yes ma'am. Salamat po. Sabi ng iba pa. Napapalakpak naman ng iba dahil sa tuwa. Kumuha ng isang cake si Dayan sa chiller at ito na ang naghatid sa bilang nilang lahat. Masaya silang kumain at nagkwentuhan sa may counter habang nakatayong kumakain. Hanggang sa matapos sila ay wala pa rin customer. Nang matapos ang duty niya ay naiyak pa siya dahil sa mga paalam na natanggap niya sa mga katrabaho. Mamimiss ka namin, sigaw ni Dayan sa kanya at nagtawanan ang lahat. Bumalik ka kung magbagong isip mo ha. Kailangan ko pa rin naman ng masipag na katulad mo. Ani sa kanya ni Sharon. Maraming salamat po sa inyo dahil ang babait niyong lahat. Lalo na noong time na bago lang ako dito, ginawa niyo ang best niyo para i-guide ako. Bibisita pa rin ako dito pag may time ako. Bebentahan ko kayo ng mga paninda ko. Ani niya at tumawa pa. Nagpaalam siya sa lahat bago tuluyang umalis sa lugar na yon. Sinundo siya ng driver niya kaya mabilis siyang nakauwi. Pagkarating niya sa bahay, ay umalis na rin ang driver niya. Paakyat pa lang sana siya para magbihis at gawin ang routine niya nang may mag-doorbell sa bahay. Mabilis siyang umikot para dumiretso sa labas ng gate. Pagbukas niya pa lang ay bumungad na sa kanya ang walang emosyong mukha ni Alora. Nangunot ang noon nito dahil hindi niya inaasahan ang pagpunta nito sa bahay at higit sa lahat, puno ng katanungan ng utak niya kung paano nito nalaman ang tinitirhan niya. Well, you're really living here. So, you two are not fake and legally married but with the contract? Tumatangong ani nito habang nakatingin sa kanya. Naguluhan naman siya lalo sa mga sinasabi nito. Bakit ka nandito? At anong sinasabi mo? Pagtatanong niya kay Alora, hindi niya ito maintindihan. Tumawa ito ng bahagya na parang hindi makapaniwala sa tinanong niya. Are you dumb? Alam mo nang alam ko ng totoo, pero nagmamaang-maangan ka pa rin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag akong guluhin mo, Alora. Matigas na sambit niya. Papasok na sana siya nang hawakan siya nito sa siko at atakin paharap. Naramdaman niya ang pagdiin ng mahabang kuko nito sa balat niya, kaya napadaing siya. You, pati ba naman si Lloyd ay kukunin mo? Malandi? At akala mo hindi ko malalaman ang sikreto niyo ni Sion? You both legally married, but you two have a contract. Binayaran ka lang niya para maging asawa mo siya sa papel. At makuha niyang pamana ng lolo nila ni Lloyd. Gold digger, bitch! Umawang ang labi niya at napatingin dito ng husto. Kita niya ang galit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Gulong-gulong isipan niya ngayon. Hindi niya matukoy kung paano ito nalaman na may contract husband siya. At ang pinagkamalan pa nito ay si Sion. Ano? Huwag mo sabihin na hindi mo yan alam. Sino ang trumabaho para magawa yon? Ang lawyer na Sion, di ba? Si Francis? Pinagkaisa nila si Lloyd. Hindi patas maglaro si Sion. At ikaw? Meron ka na nga asawa, gusto mo pang agawin si Lloyd? Sigaw nito sa kanya. Naistatwa siya dahil sa mga sinabi ni Alora. Lawyer na Sion si Francis? Paanong... Napasingap siya nang biglang may pumasok sa isip niya. Horton? Sion Asher Horton? Nanginig ang kamay niya at napahawak sa ulo. Naalala niya na nadulas si Francis sa surname ng asawa niya. Kaya pala pamilyar ang apelyido ng binata ay dahil nabanggit na yun sa kanya ni Francis noon. Napasukle siya sa buhok. Hindi na rin siya makapagsalita dahil masyadong mabigat ang mga nalaman niya ngayon. Don't act like you didn't know about this. Subukan mo pang lapitan at puntahan si Lloyd
Ako na mismo ang gagawa ng paraan para alisin ka sa mundong ito. Lloyd is mine. Sigaw po ulit nito sa kanya at itinulak siya ng malakas bago umalis sa harapan niya. Wala naman siyang imik dahil malalim pa rin ang nasa isip niya. Wala sa sariling tumalikod siya at pumasok muli sa bahay. Muling pumatak ang ulan pero para siyang wala sa hulog dahil hindi man lang siya nataranta. Pagkapasok niya sa loob ng bahay ay tulala pa rin siya. Umupo siya sa sofa at inilabas ang cellphone na nasa bulsa niya. Tumitig siya doon ng ilang minuto bago pindutin para tingnan ang numero ng contract husband niya. Matagal na iyong nakasave doon dahil si Francis ang naglagay doon. Kailanman ay hindi siya nagkaroon ng idea para tawagan ito. Dahil nirerespeto niya ang privacy nito, katulad ng nasa kontrata nila. Dahil wala siyang karapatan para alamin kung sinong tao ito. Pero dahil sa sinabi ni Elora, ay kati-kati na siyang makumpirma kung si Sion ba at talaga ang contract husband niya. Pinindot niya ang tawag at iniloud speaker yon. Tumagundong ng husto ang puso niya dahil sa halo-halong emosyon, lalo na nang may sumagot doon. Hello? Humigpit ang kapit niya sa cellphone at unti-unting nanubig ang kanyang mata. Hindi nagsisinungaling si Elora. Lahat ng sinabi niya dito ay totoo. Hello? Who's this? Ulit na tanong pa nito. Ilang segundo at ibinaba rin nito ang tawag. Binasa niya ang labi na natuyo na. Biglang sumakit ang ulo niya at para siyang nahilo dahil sa nangyari. Sion is her contract husband? Ito ang mismong asawa niya sa papel? Gumuhit ang sakit sa kanyang dibdib. Para siyang napahiya at malaking kahihiyan iyon para sa kanya. Nakita nito kung paano siya bumigay sa isang lalaki. Lalo na't hindi niya ito kilala. She thought that she was having an affair, but all this time, the man who get her attention is his contract wife. Maraming pumasok sa isipan niya katulad na lang na kung ano ang nasa isip nito dahil bumigay siya sa bodyguard niya. Nahihiya siya pero mas lamang ang sakit doon. Niloko siya ni Sion. Maraming pagkakataon na pwede nitong sabihin pero hindi niya yon ginawa. Nagmukha siyang tanga sa harapan ng binata. Takot na takot siyang pumasok sa hindi siguradong relasyon dahil may asawa siya. Pero ito lang pala ang asawa niya. Nasa malapit lang na akala niya ginawa niyang kabit. Tumayo siya at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Pinipilit niyang kumalma sa oras na yon. Nanginginig pa rin ang buong katawan niya. Patuloy ang pagpatak ng luha niya kasabay ng pagbuhos ng ulan. Dapat sanay na ako sa sakit. Pero bakit parang ibang klaseng sakit ang nararamdaman ko ngayon? Bakit parang pasan ko ang mundo? Dumiretso siya sa kwarto niya at iniligpit ang mga importanteng gamit. Bukas ang uwi ni Sion at ayaw niya munang makaharap ito. Wala siyang mukhang iharap sa binata dahil isa siyang malaking kahihiyan at hindi niya rin ito kayang harapin dahil sa sakit na bumabalatay sa kanyang puso. Elora was pissed big time because of what she found out. Nakita niya ang mga pictures ni Lloyd na kasama sa club si AJ at magkasama pa ang dalawa papunta sa unit ng binata. Mas lalong kumulo ang dugo niya dahil sa dalaga. Lloyd is mine, and you dare to touch him and get near to him? The truth is she was getting scared. Just the thought that Lloyd has feeling for the woman makes her mad. Gusto niyang magwala at saktan ng babaeng yon. Nalaman niya ang tungkol sa kontrata ng dalawa dahil pinaimbestigahan niya si AJ at ang pamilya nito. Nalaman niyang laki ito sa hirap kaya sigurado siyang hindi nagpakasal ang dalawa dahil lang sa pagmamahalan. Hindi ito kilala ni Sion nang magpakasal ito sa babae kaya sigurado siyang nagkaroon ng kontrata lalo na't may lawyer si Sion na matinik at kilalang kilala sa larangan ng trabaho nito. Money can buy and do anything. Hindi na rin siya magtataka na malalaki ang binayad ni Sion sa babaeng yon. Sion is the one the richest young businessman around the Asia. Hindi niya mapagkakailan na napaka-talented nito. She would fall for him if she never met Lloyd. Pagkarating niya ng Pilipinas ay dumiretso agad siya sa babaeng yon para kumprontahin. Ngayon naman ay papunta na siya sa unit ni Lloyd para ito naman ang kausapin. Naitaas niyang isang kilay nang makitang nagtatrabaho si Lloyd sa bahay nito. Lloyd was never an workaholic. He just working if he's on working hours. You get drunk last time? What happened? Diretsong tanong niya sa binata.
So you're the one who sends the man to check on me? He said in a matter of fact. Hindi man lang siya nito nilingon. At patuloy pa rin na nakatutok sa computer nito. Lumapit siya dito at nang maibaba ang gamit niya sa tabi. You didn't answer my calls. I did go there to Paris for our plan. Sinunod kita. Pero anong ginagawa mo sa akin? You said you'll marry me if I succeed. Pero parang hindi naman yun mangyayari. What makes you think that I'm not going to marry you? Anito, at ibinaling ang tingin sa kanya. Napahakbang siya ng kaunti dahil pakiramdam niya, mainit ang ulo ni Lloyd sa kanya. You like AJ, didn't you? Kinuyom niya ang kamao habang naghihintay ng sagot nito. Isang ngiti ang pinakawalan nito sa labi. Yes, I like her, but still I'll marry you. Iyon ang napag-usapan natin, kaya papakasalan kita pag nagawa mong paghiwalayin ang dalawa. He stated. Umawang ang labi niya at natawa ng maigsi. He's planning to marry her, but still his heart is on another woman. Pero dahil nga tanga siya, sa pagmamahal ay kahit ganun man lang ay payag na siya. Pag nagpakasal na sila ni Lloyd, wala na itong kawala sa kanya at doon niya sisiguraduhin na mahuhulog ito sa kanya. They legally married, but with the contract. Binayaran lang ng magaling mong kapatid ang babaeng iyon para magpakasal sila. Ani niya dito at tumungo sa mini fridge ni Lloyd para kumuha ng alak. Alam ko. Kailan pa? Kunot na ang tanong niya. Wala naman kasi itong sinasabi sa kanya. Kakausapin lang siya nito kung kailangan siya nito sa kama o kaya may ipapagawa ito sa kanya tungkol sa plano nila. Last week, he plainly answered. Nilagok niyang alak na nasa bote at nilipitan ulit ang binata. Dahil nakaupo ito ay dumiretso siya sa kandungan nito paharap. Halikan niya sana ito nang iniwas nito ang mukha sa kanya. I'm not in the mood. Mas lalong uminit ang ulo niya dahil sa ginawa nito. Is this because of that woman? Huwag mong sabihin na talagang gusto mo na yung babaeng yon. She wanted to shout and ask about his actions nowadays. Should I kill her? Parang mas madali yung gawin para maghiwalay sila. What do you think? Gising tanong niya sa binata. Ibinalik nito ang tingin sa kanya. Walang emosyon na makikita sa mga mata nito. Kaya napalunok siya dahil sa kaba. Do it, and there's no marriage will happen between us. The only plan is you should break them apart. You can hurt that man, but you can't hurt AJ. Itinulak siya nito paalis sa kandungan kaya napatayo siya. Tumayo na rin ito at tinalikuran siya. Dire-diretso itong pumasok sa kwarto. Humanda ka sa aking babae ka. She murmured with so much anger. Maya-maya ay lumabas si Lloyd ng kwarto at wala na doon si Alora. Paniguradong umuwi na yon pagkatapos uminom ng alak sa unit niya. Hindi siya nag-aalala na magmaneho ito pa uwi dahil lagi itong tumatawag ng driver pag nakainom. Kinuha niya ang susi at lumabas ng unit. Tumungo siya kung nasaan nakapark ang kotse niya. Nang makasakay sa sasakyan, ay pinaharurot niya yon. Papunta kung saan. Gusto niya magpahangin, kaya papunta lang siya kung saan siya mapadpad. Napadaan siya sa pinagtatrabuhan ng dalaga, pero sarado na yon. Nang makalagpas siya doon, ay nadaanan niya rin ang village kung saan nakatira si AJ. Natigilan naman siya at napabagal ang pagdadrive nang may makitang pamilyar na taong naglalakad sa gilid. May maleta itong dala at isang bag. AJ? Binilisan niya ang pagmamaneho hanggang sa maunahan niya ito. Huminto siya at agad na lumabas ng kotse. Tama nga siya. Si AJ ito. Napatigil ito sa paglalakad nang makita na siya nito. Nakayuko lang kasi ito habang naglalakad, kaya hindi man lang nito napansin na nasa harapan na siya. Where are you going? He asked. Blanko siya nitong tiningnan at walang sabi-sabing nilagpasan. Napatitig pa siya dito bago sundan at atakin ng maletang hawak. He knows that AJ was escaping. Saan ka pupunta ng ganitong oras? Umaambon at gabi na. Tigilan niyo na ako, sigaw nito na ikinagulat niya. Tigilan niyo na ako ni Alora, okay? Hindi ko alam na siya pala talagang asawa ko. Akala ko naman napakalandi ko dahil pumapatol ako sa iba nang may asawa ako. Kaya parang awan niyo na.
Tigilan niyo na akong dalawa, she shouted. Napabugas siya ng hangin bago hatakin ang kamay nito. Get in. Let's talk inside the car. Ayoko. Hindi ka makakaalis sa kanya. Kung gusto mong hindi kanya makita, kailangan mo ng tulong ko. Matigas na ani niya sa dalaga. Hindi na siya naghintay ng sagot at pinasok ang maleta sa likuran bago niya ito pagbuksan ng pinto sa harapan. Hinawakan niya ito sa siko at pinapasok sa loob nang hindi man lang ito gumalaw. Mabilis siyang umikot para makapasok at makaupo na rin sa driver's seat. What are you saying that you didn't know that Sion is your husband? Seryosong tanong niya dito. Binalingan niya ito ng mabilis na hindi ito umimik. I know about the contract. Last week ko pa alam. So, tell me what happened. He added. Iyon bang sinasabi mo? Kailangan ng asawa ni Sion para makuha ang mana ng lolo nyo? Iyon ang sinabi mo noong lasing ka. Sambit nito. He tilted his head. Naalala niyang naibubuhos niya pala lahat nang nakatagong hinanakit sa dibdib niya. Yes, kung sino ang unang makapag-asawa sa amin, makukuha ang lahat ng iniwan ng lolo. I'm not that rich as Sion, so I can't do what he did. But I already planned to marry Alora, but Sion was fast and quiet. Hindi ko man lang nalaman na nakuha niya na pala at nakapangalan na sa kanya ang kumpanya. What's an asshole? But as you said, how come you didn't know that he was your husband? Naguguluhan pa rin siya sa nangyayari dito.